Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito naman po yung likod, si Mr. Sam ng Kagapay DCTV. Kamusta naman po ang aking mga subscribers sa loob at labas ng ating bansa? Kamusta naman po ang inyong trabaho, mga OFWs? Kamusta naman po ang inyong mga pamilya sa Pilipinas? Sila po ba ay masaya na ngayon sa inyong mga ginagawa? Dahil kayo ay nasa labas ng bansa, nagtatrabaho na. At kamusta naman kayo mga OFWs? Wala ba kayong nagiging problema sa inyong mga employer? Wala ba kayong naging problema sa inyong mga mahal sa buhay? O kayo ay may mga problema sa iba ninyong mga kaibigan dito sa Pilipinas? Kaya kung bakit ko natatanong yan mga kaibigan, mga kagapay, kasi kung ating babalikan ang mga nakaraan, no, walang tayo ay nagsimula sa serbisyo sa loob ng 2 dekada na po, make it, marami na tayo na-encountered na mga problemas ng mga OFWs na kung saan sila bago makalis ng Pilipinas, sila ay nakakaranas ng mga problema na kung saan maraming paghihirap ang kanilang pinagdadaanan sa Pilipinas bago makalis patungo sa labas ng bansa. Dahil nga sa sila ay process pa lamang ng kanilang mga requirements sa kanilang pag-apply, marami sa kanila ang naging biktima ng tinatawag na illegal recruitment. Biktima na pagsamantalang mga tao, biktima ng mga manluloko. Kunyari, nagpapanggap na tumutulong na sila ay makaalis, makapagtrabaho sa labas ng bansa upang maiahon ang kanilang mga pamilya sa hirapan. Ngunit, sa kabila ng kanilang paghihirap, sa kanilang lalakad ng kanilang mga requirements, sila ay dumanas ng sobrang gutom. Ang iba dyan, nababaon sa mga kautangan bago ma-comply ang lahat ng mga requirements sa kanilang agency na pinag-apply. Ngunit, marami sa kanila ang nabiktima ng mga illegal recruiters. Sa ngayon mo natigil ang pag-alis ng mga OFWs dahil nga sa mga kahirapan na kailang dinanas dito sa Pilipinas, wala nang mapagtrabahuan na maayos. Mayroong trabaho na maayos, maliliit naman ang mga sahod, magandang posisyon, maliit naman ang kanilang sinisweldo. Kaya maraming mga kababayan tayo na nakapag-decide na lamang na mag-abroad. Sa ngayon walang tigil, mga kaibigan, mga kagagapay. Kung rati, maraming OFWs na biktima ng mga manluloko. Ngayon, mayroon ding pailan-ilan sa mga OFWs na kung saan sinasamantala ang kanilang pag-alis, no? Gumagawa ng paraan, lahat ng bagay ginagawa ang kanilang pakay makaalis patungo sa labas ng bansa. Subalit, hindi may ipagkaila, mayroong, o hindi natin nilalahat. Sa ngayon, mayroon ng mga pailan-ilan sa mga OFWs na bumibiktima na rin po ng hindi kapwa nila mga OFWs. Katulad na lamang sa aking nakakilala, kaibigan, ito po ay pinarating sa ating problema. Sila po ay taga Cavite lamang po, at ang bumiktima, isa sa bumiktima sa kanya ay nakatira sa Laguna. Alam nyo, mga kaibigan, mga kaagapay, itong nakilala natin, may kapatid siya na pulis, kapatid pa ng pulis, no? Mulang buhay pa ang kanyang kapatid ay pinangakuan nitong nakilalang pangalang Jane Medina na mayroon silang negosyo tulad nitong mga negosyo sa Laguna, itong itik, no, na makapagbigay lamang sila ng 280,000 itong kapatid ng kaibigan natin na pulis. Magkapatid to, ang biktima dito ang pulis, magkakapatid, 3 at ang kanyang asawa ng pulis. Pinakakuha nitong nasabing isang OFW na kung saan nasa labas ng bansa ngayon, kapag sila ay nakapagbayad ng 280,000, ang kapalit nito, yung mga itik, no? Mga itik, bilang pagsisimula sa kanilang negosyo sa Laguna. Then after na maibigay ang 280,000 dito na ating kaibigan na kapatid ng pulis, naibigay sa kanya,
sinamantala nitong nasabing isang sa ngayon OFW na nasa labas ng bansa, itong si Jen Medina, na lahat ng mga napag-usapan nila ay talagang ito ay matutupad. Subalit nakalipas na lamang, habang patagal ng patagal, hanggang sa umabot ng ilang buwan, umabot ng ilang taon, hanggang sa namatay na lamang itong kapatid ng kaibigan natin na isang pulis, no? Hindi pa rin naibigay yung sinasabing itik. At hanggang sa humantong na ang problema, nakarating na sa barangay ng Cabuyao, Laguna, ang barangay captain doon si Kapitan Renato Acosta, isang retired army na ngayon naging kapitan na. Parang lumalabas na walang respeto itong kilalang OFW na si Jen Medina, anak ito ni Ginang Myrna Medina na nakatira sa naturang lugar. Kaya ko lang binabanggit ito kasi parang walang respeto ito sa barangay doon, no? Alam niyo ho, hanggang saan nilabasan na ng warrant of arrest, nakarating na sa korte. May warrant of arrest na dahil itong si Jen Medina na isang OFW na sinasabi na sa labas ng bansa ngayon, hindi sinasabi kung anong bansa, hindi pa rin ito nagpapakita. Kaya kung saan, habang sa patuloy nila na pag-hearing, una sa barangay, dumaan sa pulis hanggang sa korte na, doon sa Laguna. Nung lumabas ang warrant of arrest, patuloy na nagtatago itong si Jen, isang OFW umano ngayon, nasa labas ng bansa, at hindi na nagpapakita sa kanilang lugar sa Laguna, no? At umabot na sa hanggang 5 taon na naghihintay itong nagmamay-ari ng halagang 280,000, na yung 280,000 na pala yun, ang pulis ang nagbabayad at hanggang sa namatay, pero yung pira na yung nagmamay-ari mismo ng pira, yung kapatid ng nasabing pulis, na kung saan itong kaibigan natin ngayon na ipinarating din sa atin ng isang kaibigan natin na humigit kumulang na sa 5 taon na naghintay, hindi pa rin ito lumulutang si Jen Medina. Kaya inaksyonan namin nung pumunta kami sa Laguna last month of October, bago magtatapusan ng October, nakausap namin itong si Ginang Myrna Medina, magulang nitong si Jen Medina, doon sa barangay. At ang barangay, pasalamat kami dahil itong si barangay captain Renato Acosta, sobrang bait at nagipagtulungan sa amin upang tawagan itong si Myrna Medina para makontak ang kanyang anak doon sa labas ng bansa. Ngunit, nung kami ay nasa loob ng barangay habang kinukontak itong kanyang anak, short, nangako na makipagtulungan sa ating kaibigan na nagmamay-ari ng pira at nakikiusap na kung maaari mapagbigyan sila ng ilang buwan at para makapagsimula sila ng pagbigay paunti-unti sa kanilang bayarin na 280,000. Nangako sa harapan ng barangay itong si Myrna Medina, magulang ni Jen, na magbigay sila ng paunang bayad sa katapusan ng buwan ng January, no? 2025. Subalit, nung dumating yung buwan o katapusan ng January 2025, itong si Myrna hindi nagpapakita. At yung kanyang anak, itong si Jen Medina, na sa labas ng bansa umano, ay laging nakipag-text doon sa hipag nitong ating kaibigan, yung asawa ng pulis na namatay, na hindi siya makapagbayad. Samantala, na kung siya ay hindi makapagbayad, dapat nakipag-ugnayan siya sa barangay chairman, no? Bago maganap ang nasabing usapan, pero siya ay doon nakipag-chat umano sa kapatid ng pulis, asawa ng kapatid ng pulis. Sa asawa ng pulis na namatay, no, na kapatid ng ating kaibigan. Doon siya nagchat na wala daw talaga siyang umanong pambayad. At ang mahirap pa, mga kaibigan, mga kaagapay, ang sabi ng kanyang parent na si Ginang Myrna Medina, hindi man siya makapagbayad, ako ang sasagot. Ako
ang bahala para lang maumpisa namin ang na mabawasan ang kautangan ng aking anak. So ngayon, ito pagdating ng pizza or katapusan ng buwan ng January 2025, pati itong si Mirna Medina, ang kapal ng, nako, sabi ko lang, may talagang iba pala ang ugali nito. Talagang hindi nagpapakita at nagsinungaling pa. Ang sabi, talagang may contact umano siya sa amin, nakipag-usap daw sa akin, at nag-usap na daw kami na regarding sa mga sinasabi ng kanyang anak na hindi matuloy sa ang kanilang pagbigay ng paunang bayad na salagang 140,000. Kita niyo kasi sinungalingan nito matanda na to. Alam niyo, siguro doon nagmana ang kanyang anak. Kaya bakit ganun sila kalakas loob, tibay ng loob, naiwasan ang kanilang obligasyon sa kanilang pinag-uutangan. Hindi natin alam sino ang pinagmamalaki nito matanda na to. Ay ang gusto namin makausap, pati yung kanyang asawa, hindi naman nagpapakita doon, kapatid ng anak niya. Hindi rin nagpapakita. Asawa ng kapatid niya. Asawa ng nasabing suspect na sa labas ng bansa. Hindi rin nagpapakita. Anong ibig sabihin? May nasa likod ng nasabing usapan. Itong ina, malamang, talagang may kakonsabo. Alam niyo, may warrant of arrest na eh. O ngayon, tingnan natin. Dahil may warrant of arrest na kayo, hindi kayo magpapakita, mahuhuli din kayo. Alam niyo, ikaw isang OFW na sa labas ng bansa. Ang biktima mo, yung pulis na namatay, kapatid ng pulis na pinag-uutangan mo. No? Pulis ha, biniktima mo pa. Tibay ng loob mo ate. Kaya itong yung warrant of arrest na darating sa amin, yan po ang magsisilbing tulay upang lulutang po kayo, ikaw Jen, sa maagang panahon dapat ayusin mo ng problema. Kasi ikaw isang OFW, naturing na isang OFW, dapat, no, mahal ka ng bayan natin kasi ikaw ay isang bayani. Pero ang ginagawa mo, hindi gawain ng isang bayani, gawain ng isang istapadura, manluloko, no? At ang talagang ang dinadali mo pa yung alagad ng batas at ang kapatid ng isang alagad ng batas. Kaya panawagan sa inyo at ang iyong magulang, ayusin niyo na ang problema habang nasa labas ka pa ng bansa, no? Habang hindi ka pa mahuhuli kasi may warrant of arrest ka na at ma-hold ka anytime, pwede kang ipa-deport, ipauwi ng Pilipinas at ang bagsak mo kulungan, ayusan mo na habang ang kaso, dahil may warrant of arrest na, habang yung warrant of arrest hindi pa na i-serve para tutugisin ka, at pati yung magulang mo dito kasi involved na dito eh, nakipagtulungan na umano, nakipagtulungan na siya doon sa barangay pagkatapos hindi naman sila tumutupad. Malamang kaya mo nagawa yan dahil rin siya yung magulang na katulad mo na sinungaling. Kaya dapat ayusin mo na. Tawagan mo yung magulang mo na si Ate Mirna, no? Tawagan mo at pakiusapan mo na humarap man lang sa barangay at hindi nagagawa ng kwento pa na kung saan para mailigtas niya kanyang sarili sa nasabing problema, no? Hindi po kami bago sa trabaho na to. Kung marami kaming nagpakulong ng mga manloko, bumibiktima ng mga OFWs, ikaw na isang OFW, malamang mangyari din sa iyo ang ginagawa namin upang ikaw ay ipakulong, no? Kawawa naman. Pero bago lahat yan, ang aming pakiusap, sana naman makinig ka sa aming panawagan sa iyo, pakikiusap sa iyo. Lutasin mo ang problema para lahat, no, ay magkaroon kayo ng kapayapaan, magiging ang taong naatraso ninyo. So sa mga kababayan natin, mga kaagapay, kay Mr. Renato Acosta, sir, kapitan, maraming salamat sa iyong pagkipagtulungan sa amin nung kami ay dumulog diyan sa inyong tanggapan sa inyong barangay sa Kabuya, Laguna. Maraming salamat sa iyo, kapitan. So hindi ko masabi kung kailan kami pupunta diyan. Pinanaway sa amin pagbalik diyan, medyo ayos na ang problema, no? Ayaw namin mga abusado katulad ng iyong isa sa mga nasasakupan ninyo. Hindi ko alam kung talagang nirespeto kayo o hindi. Pero ang aking pakikiusap, sana po sa pamamagitan ninyo, lutasin nilang ilang problema para hindi naman madamay ang iba pang mga kababayan o yung pamilya nila dyan sa Laguna. Kawawa naman, no? So maraming salamat, kapitan. Shout out po sa iyo dyan, Kapitan Renato Acosta at ang inyong mga sasakupan. Ang kaagapay ECTV, patuloy na naglilingkod, nagmamasid, maparaman at sa kailaliman ng gabi. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. God bless you all.